God is good. Amen. God is good. All the time, God is good. Amen po ba? Totoo po yun. He will make a way where seems to be no way. Sa paraan na kung minsan may mga iniisip tayo, may mga problema tayo, may mga suliranin, pero mabuti po ang Diyos. God is always good, and His grace is greater than all. Amen. Okay. Napakaganda po ng awitin, no? God inhabits the praises of His people. Tunay nga po na ni minsan yung ating buhay ay hindi nawaglit sa Diyos. Lagi niya tayong iniisip. Lagi niyang ipinapahayag ang pagpapala at biyaya sa atin. Amen po. God is so good. Sa lahat ng panahon, ang Diyos po ay mabuti. Okay, pag-usapan po natin muli ang about the Holy Spirit at ang pag-uusapan po natin ay the works of the Holy Spirit. Siguro iniisip natin ano nga ba para saan nga ba yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ako'y aalis at bibigyan ko kayo ng makakasama at ang Banal na Espiritu ay makakasama niyo magpakailanman. Yung Banal na Espiritu na ibinigay sa atin ay hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pababayaan, lagi niya tayong sinasamahan. Balikan ko lang po yung ating mga napag-aralan. Pag-aralan po natin yung names and titles, no, ng Holy Spirit. Meron tayong 10 pinag-usapan dito. Balikan po natin, basahin po natin. Number 1, I have the Spirit of God. Number 2, I have the Spirit of the Lord. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. We always declare it because we believe sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ano po yung atin pong pinaniniwalaan, dapat po nating sinasabi. Kung ano po ang laman ng ating puso, siyang bukang bibig po ng bawat isa sa atin. Napag-aralan din po natin nakaraan, tinuro po ni Brad Pitt ang atin pong symbols of the Holy Spirit na malaki pong bagay na makita natin kapag nagbabasa po tayo, sino nga ba ang tinutukoy doon. Binanggit po ang 6. The Holy Spirit ay ang symbol as a dove. No? Pangalawa, as a water. Pangatlo, as a wind. Pang-4, fire. Pang-5, oil. And pang-6 ay seal. No? Ngayon, may pag-uusapan po tayong 10 na works of the Holy Spirit. Huwag po kayong mag-aalala. Ituturbo po natin to. Hahadaliin po natin kasi mahaba pagka binagalan. No? At pag-uusapan po natin yung works of the Holy Spirit kasi mahalaga po yon. Paano nga ba gumagawa? Paano nga ba kumikilos ang Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin? Tayo po ay pinagpala ng Diyos sapagkat hindi tayo iniwanang nag-iisa. Binigyan niya tayo ng kasama. No? Okay, number 1, pag-usapan na po natin kasi ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman, the implication and the application. Ano ba yung implication nito? Ano ba ang kahulugan nito? At ano ba ang mapapala natin kung malaman natin to? Paano natin i-apply sa buhay na meron palang Banal na Espiritu na gumagawa at kumilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Sa mga nasa live stream, welcome po kayo. Salamat po sa pakikiisa, sa pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sagana sa bawat isa sa atin. Number 1, the Holy Spirit regenerate a believing sinners. No? Napakahalaga po ito na malaman natin na nagkaroon tayo ng regeneration nung hindi pa tayo mananampalataya, ay ang Banal na Espiritu ang nag-regenerate sa atin kahit nung tayo po ay makasalanan pa. Ibig sabihin po ng regeneration is the theological term of born again, born of God, or born from above. Maliwanag po yan sa theological term na ang regeneration ay born again, born of God, and born from above. Ang kahulugan po nito ay
Ayan, napunta na tayo sa kuweba. Hello. Asin po natin, sound. Ayan. No, ang kahulugan po nito ay born again o regeneration. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, mababasa po natin ang works of the Holy Spirit. Lalong-lalo na po doon sa New Testament, lalo na sa aklat ng mga gawa, kung paano kumilos at gumagawa ang banal na Espiritu sa isang mananampalataya. Ang regeneration na ito ay gawa ng banal na Espiritu. Wala pong pwedeng gumawa nito kundi ang banal na Espiritu. Kaya ho tayo na born again ay dahil sa paggawa ng banal na Espiritu sa buhay po ng bawat isa sa atin. Regeneration is only through the Holy Spirit. Siya po ang gumagawa ng sa bawat isa sa atin. Without the Holy Spirit, there is no way a person will regenerate. Kaya napakahalaga po ng ministry of the Holy Spirit. Ministry po yan ng Holy Spirit. Paggawa po ng banal na Espiritu yan sa buhay po ng bawat sa isang tao, ang tao po ay mare-regenerate o maboborn again sa pamagitan lamang ng pagkilos ng banal na Espiritu. Sabi po ng John 3:6, flesh give birth to flesh, but the Spirit, referring to the Holy Spirit, give birth to Spirit, yung Spirit ng tao. Yung pong Spirit gives birth to Spirit ay yung banal na Espiritu pinanganak, na born again, na regenerate ang ating espiritu sapagkat tayo patay sa ating espiritu. Ang na-born again po sa iyo ay espiritu, ay yung espiritu, Ang nag-born again sa iyo ay ang banal na espiritu, hindi po ang pastor. Tandaan po natin, ang nag-born again sa iyo ay ang banal na espiritu, hindi po yung pastor, hindi po yung simbahan, hindi rin po yung mga taong nag-share sa iyo ng gospel, Kaya po yung iba, ako yung nag-born again dyan. Ako nag-share dyan na kayo na-born again. Hindi po totoo yun. Ang nag-born again po ay ang banal na espiritu dahil ang glory dapat sa Panginoon, hindi ho sa tao. Tayo po ay channel. Tayo po ay kagamitan, instrumento lamang na mag-share ng gospel. But yung nagpapatanggap, yung nagre-regenerate, yung nag-born again sa isang tao ay ang banal na espiritu. Ang nag-born again po sa atin, sa iyo, sa bawat isa sa atin, ay ang banal na Espiritu. Without the Spirit, there is no way to become born again. The Bible say, you must be born again. It is imperative. Wala hong taong pupunta sa langit kung hindi siya na born again. Kasi kailangang mabuhay ang kanyang espiritu. Kasi nga, wala siyang connection sa Diyos kung patay ang kanyang espiritu. Tandaan po natin, prerequisite po ito. For a person to enter the kingdom of God, for a person to be born again. Wala hong hindi born again na papasok sa kaharian ng langit. Kailangan ma-born again at ang nagbo-born again po ay ang banal na espiritu. Sa panahon ngayon, may mga kalituhan patungkol po sa born again. Akala po nila ang born again ay religion. Kala nila ang born again religion, samahan, isang simbahan, isang spiritual group. Pero ang katotohanan ng born again ay isang spiritual experience. Karanasan po yan ng isang taong nakakilala sa Panginoon, nagkaroon siya ng ugnayan, relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kaya po ang buhay po natin kay Kristo ay relasyon, hindi ho relihiyon. Malinaw po, Sabi po doon sa ating pinag-aralan mo nakaraan, regeneration is an act of God where spiritually dead person made alive in Christ through the Holy Spirit. Sa pamagitan ng banal na espiritu, ang isang taong patay, binigyan ng buhay dahil kay Kristo, nagkaroon siya ng buhay sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang Diyos po ang gumagawa nito. Where a spiritual dead person made alive in Christ through the Holy Spirit, dahil sa pagbagsak po ng tao, sa kasalanan ng tao, sa kasalanan ni Adan, lahat tayo spiritually dead. Lahat tayo patay. And the moment you receive Jesus Christ, you are born again through the Holy Spirit. Nung tinanggap mo si Kristo, kumilos ang banal na espiritu, narinig mo ang salita, tinubuan ka ng pananampalataya, kumilos ang banal na espiritu, binuhay ang iyong espiritu, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo,
ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay na-born again. Ang kumikilos po dito ay ang banal na Espiritu. Kaya yan po ang gawain ng Holy Spirit. Ang i-regenerate ang isang taong makasalalang naniwala. Sino po sa inyo hindi makasalanan? Lahat tayo na makasalanan. Pero naniwala po tayo sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo, na si Kristo'y namatay, muling nabuhay, magpakailanman, sila po'y buhay magpakailanman, at naniwala tayo sa gospel ng finished work of Jesus, yung tinapos na gawa, na binayaran ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Naniwala tayong siya'y namatay, siya ay nalibing at nabuhay na magmuli at siya'y babalik. At yan po yung ating pinaniniwalaan, kaya po tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa ating pinag-aaralan noong nakaraan, you must be born again. It is imperative, hindi po yun option, hindi po yun mungkahi. Ang isang tao kailangang ma-born again para makapasok sa kaharian ng langit. Once you are born again physically, you cannot unborn. Tama? Pwede ka bang ma-unborn kapag pinanganak ka na? Ganon din po sa spiritually. Similarly, once you are born spiritually, you cannot be unborn. Yung pinanganak ka na sa spirito, tapos hindi ka na naman maipapanganak, o mawawala yung kapanganakan mo. Hindi po totoo yun. Pagka ikaw ay na-born again na, hindi ka na ma-unborn. May nadinig po tayo na sinasabi ng iba, dating born again yan. Ay yun, dating born again yan. No? Hindi po totoo yun. Wala pong linya na dating born again yan. No? Kilala ko yan, dating born again yan eh. Di ba, nakakadinig po ba kayo ng ganon? Na pag nakakita kayo, yung tao yun gumawa ng mali. Pero, alam mo, dating born again yan eh. Ganyan po yung mga sinasabi. Pero, kung talagang siya po'y born again, kasi hindi naman, wala pong ganon na linya na dating born again yan. Hindi po totoo yan. Kung talagang siya'y born again, noon, hanggang ngayon, born again pa rin siya. Tandaan po natin, dahil hindi po nawawala ang pagiging born again. Hello? Hindi po nawawala. Ang born again ay hindi po pag-anib o pagsapi sa isang simbahan o relihiyon. Ito'y karanasan ng taong spiritually na patay, muling ipinanganak at binigyan ng buhay. No? Binigyan ng buhay. Kung ang tao ay pinanganak physically, hindi pwedeng ma-unborn physically. The same manner, if you are born spiritually, of the Holy Spirit, there is no way you can be unborn. Kaya hindi po nawawala yung kaligtasan. Hello? Hindi ho nawawala ang kaligtasan. Bakit? Marami po nagsasabi niya nawawala. Bahala sila sa buhay nila. Ingatan nila kung maiingatan nila. Pero tayo, ang nag-iingat ng ating kaligtasan si Kristo. Ang Diyos ang nagbigay sa atin, hindi niya tayo, walang sino mang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ni Kristo. Either you are truly saved or not saved at all. Totoo po yun. Baka kasi hindi naman talaga ligtas. Baka naman talaga hindi born again, nasama lang. Dating born again yan kasi nakikita ko sumasama doon sa mga born again. Pero ang katotohanan, ang born again hindi pagsama sa simbahan, kundi personal experience niya na makilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen po? No? Sabi rito, if you are truly saved, you are forever saved because your salvation in your born-again experience and you cannot be spiritually unborn. Experience po yan. May nagsasabi po kapag may kasabihan po, kapag tumunog po yung isang kampana, no? Hindi pwedeng bawiin yung tunog. No? Hindi pwedeng bawiin yung tunog, tumunog na, di ba? Hindi mo mababawi 'yon, no? You cannot unring the bell, there is no reversal. Hindi mo mare-reverse 'to. Hindi mo mababawi. Once you are born again, truly born again and forever born again, no? Once you are born again, you are truly born again and forever born again because born again is not works of man. Born again is the works of the Holy Spirit forever and ever. Gawa yan ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Sabihin po natin, I am born again. No? If you are born again, you are born again forever. Amen? Naniniwala tayo doon?
Pag born again ka na magpakailanman. No? Minsan, ganyan, nagkakaroon po ng mga mali-maling mga pananaw patungkol dito. Pero malinaw po sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, the Holy Spirit secures your salvation. Yan po ang gawain ng Banal na Espiritu. Hindi lang i-born again ka, kundi i-secure ang born again ka at ikaw ay saved forever. No? Sabi po na Ephesians 1:13, in Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed. You were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praises of His glory. Tingnan po natin. Sabi pa na Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Tingnan po natin, ano ba yung sabihin ng sealed? Sealed po ay selyado na. Pag sinabing sealed, may ed, past tense, ikaw ay selyado na. Ang isang Kristiyano, selyado na, no? O hindi pa. Selyado na, di ba? Kasi nga past tense, no? Were sealed for the day of redemption. Tingnan po natin, ano ibig sabihin ng sealed? Ang sealed po ay ownership, authority, and protection, no? Pagka ho merong sealed, pag sinelyuhan, ibig sabihin, pagmamay-ari ka. Ikaw ay sinelyuhan, merong may-ari sa'yo. Ano? Ano mang dokumento na sinelyuhan ng hari, sinelyuhan ng hari, ibig sabihin galing sa hari, ibig sabihin pag-aari ng hari. Hello. Tayo, sinelyuhan ng Banal na Espiritu, pag-aari ka ng hari ng mga hari. Sino ang hari ng mga hari? Si Jesus. Alam po ng dyablo na ikaw ay pag-aari ng Diyos, kaya hindi dapat matakot sa dyablo. Huwag kang matakot sa demonyo. Dapat siyang matakot sa iyo. Bakit? Kasi ikaw ay pag-aari ng Diyos. Walang sino man ang laban sa iyo. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, walang sino man ang laban sa iyo. Ikaw po'y pag-aari ng Diyos, anak ka ng Diyos, at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Say amen. Paano tayo nakakatiyak dito? Sa Romans 8:16, the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. Sino sa inyo naniniwala anak siya ng Diyos? Bakit ka naniniwala anak ka ng Diyos? Kasi yung Espiritong nasa iyo, ang Banal na Espiritu ang nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos sa iyong Espiritu. Sa Espiritu mo, alam mo na anak ka ng Diyos. Bakit? Yung Espiritu ng Diyos, nasa iyong Espiritu, nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Maraming tao nagsasabi, lahat anak ng Diyos. Hindi ho totoo yan. Yaw lamang tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na sarili niyang tagapagligtas, nanalig sa Panginoong Jesucristo, ang binigyan ng karapatan, John 1:12, binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At tayong tumanggap kay Kristo, alam natin yon. Bakit? Kasi ang Espiritu ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya lagi po natin sabihin, I am a child of God. Sabihin po natin, I am a child of God. I am born again. I am a child of God forever. Naniniwala po tayo dito. If you believe, confess it every day. Pangatlo, the Holy Spirit indwells in you forever. Nananahan ng Banal na Espiritu sa iyo magpakailanman. Sabi po ng 1 Corinthians 6:19, do you not know that that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Ibig sabihin ng in you ay inside. No, inside, whom you have received from God. Nasa loob natin, hindi natin katabi ang Holy Spirit. Nasa loob natin ang Banal na Espiritu. No? The Holy Spirit who is in you. Romans 8:9, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his.
Kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka Kanya. Pero tayo, naniniwala po tayo na si Kristo ay ating Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, tinawag din po itong Spirit of Christ. Hindi ba natutunan natin? Yung titles, no? Titles po ng Holy Spirit, tinawag po siyang Spirit of Christ. Yung Spirit ni Kristo ay nasa atin, isang titulo ng Banal na Espiritu na ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin. John 14:16, "And I will pray to the Father, and He will give you another helper." Ibig sabihin po, alos. Another, same kind. No? Counselor. Pag sinabing helper, counselor, that we may abide with you forever. Mananahan sa atin, kailan? Panandalian lang ba? Hindi, malinaw po ang sabi ng Bible. Malinaw. Will abide you forever. Ang ibig sabihin po ng forever, ayon, meaning without end, everlasting, and forever. Kaya sa Diyos may forever. Maaring sa mundong ito, walang forever. No? Pero sa Diyos may forever. Amen po? Walang sandali na iniwanan ka po ng Banal na Espiritu. Minsan, hindi mo nararamdaman. Dahil hindi naman ito pinakikiramdaman. No? Minsan, pakiramdam mo, parang iniwanan ka ng Banal na Espiritu. Katotohanan, hindi po ito pinakikiramdaman. Ito po'y pinaniniwalaan sapagkat superior ang faith kesa sa ating feelings. Kasi yung feelings, babago-bago. Pero yung sinasabi ng salita ng Diyos, nasasamahan kanya magpakailanman. No? Superior po yon. Yung paniniwala mo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tulad ng kanyang pangako, He may abide with you forever. Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala tayo na He will abide in us forever? No? Kaya ito po yung natutunan natin. In Christ, we have the Holy Spirit forever. Sabihin po natin, in Christ, I have the Holy Spirit forever. Hello? Sabihin po natin. Are you in Christ? What do you have? The Holy Spirit. Amen? For how long? Forever. Malinaw po ang sinasabi ng Bible. No? Kasi ang Bible, kapag inelaborate mo pa ng gusto, namamali pa lalo. Malinaw na yung sinasabi ng verse, tapos bibigyan pa ng mga pakahulugan, lalong gumulo. Kasi nga, malinaw na po ang sinasabi ng Bible na ang Holy Spirit will abide us forever. Hindi niya tayo iiwanan. Tapos sasabihin mo, nawawala yung Holy Spirit. Parang hindi ko na alam. Pag hindi ako umalis dito, baka iwanan ako ng Holy Spirit. Hindi po ganon. Hindi kayo iwanan ng Banal na Espiritu. Kasi sinabi niya yon. Wala hong sinabi ang Diyos na babaliin niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pag pinangako niya, gagawin niya. Amen? Naniwala tayo doon sa amen? Pang-apat, the Holy Spirit baptize you into the body. Ano ang ibig sabihin po nito? Inilalagay ang tao ng Banal na Espiritu sa katawan ni Kristo. Sino naglalagay sa katawan ni Kristo? Ang Holy Spirit. Sa makatuwid baga ay ang Iglesia. Yung katawan ni Kristo, Iglesia. Amen? Naniwala tayo doon. 1 Corinthians 12:13, "For by one Spirit we were all baptized." Past tense po ito. Baptize ka na into, yung location? Into saan? One body. Ano po yung one body? Yung po yung church. Whether Jew or Greek, whether slave or free, and have all been made to drink. Tingnan po natin. Nilagay tayo ng Banal na Espiritu, we are baptized, into one body. The moment you are born again, you are placed into the body of Christ. In the body of Christ, there is no discrimination. Wala pong discrimination sa katawan ni Kristo. Mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan ka, wala, maging kulay mo'y balat, puti, itim,
brown, ano man ang kulay mo, ano man ang estado mo, ano man yung kalalagayan mo sa buhay, malaya ka man o alipin, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Lahat tayo inilagay sa katawan ni Kristo. Amen po ba? Sa katawan ni Kristo, sa iglesia, tandaan po natin, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Bagamat totoo na humahanap ang isang Kristiyano ng simbahang lokal. Amen po. Yung iba napunta rito kasi naghahanap talaga ng simbahang lokal. No? Pero sa universal na church, universal church, hindi tayo ang pumipili. Nilagay tayo ng Diyos sa universal church dahil nung tumanggap tayo kay Kristo, ang Holy Spirit inilagay tayo sa universal church. Yun po yung mga Kristiyanong hindi na mapupunta sa kapahamakan. Wala na sa kapahamakan kasi nga wala nang na-unborn. Lahat po yun born again. No? Pero sa local church, hindi po natin alam kung sino talaga ang na-born again o hindi. Hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Lagi natin nadidinig yan. No? Minsan tricycle, minsan bisikleta, minsan mayroong alagang hayop, aso, pusa. Para sa church, ganun din po. Hindi po lahat born again. Kaya minsan, nagtataka ka, tagal-tagal na. Bakit ganun pa rin? Ang ugali. Ang totoo lang, baka naman hindi na born again. Hindi tayo nanghusga, pero kapag ang isang tao ay na born again, hindi pwedeng hindi magbabago. Kasi ang nagbabago sa'yo, hindi ang sarili mo, kundi ang banal na Espiritu. No? Sa paghahanap po ng lokal na church, kailangan nating tanungin din ang banal na Espiritu. Lord, saan po ba? Banal na Espiritu, saan po ba ako dapat? Hindi dahil sa malaki po yung simbahan, hindi po dahil sikat yung simbahan, kilala yung simbahan, hindi po dahil yung pastor doon ay hindi bulol o magaling mag-English, no? Hindi po ganon, no? Yung bang ganon, yung bang hindi dahil ang simbahan ay sikat, maganda, naka-aircon, hindi po ganon, no? Dahil ang tamang dadalhan sa iyo ng banal na Espiritu at hinihingi mo sa banal na Espiritu yung tamang ebanghelyo, tamang gospel. No, dito ka inilalagay ng Espiritu ng Diyos. Pag tama yung gospel sa isang simbahan, doon ka nilalagay ng banal na Espiritu. No, kaya po kung saan kayo naroon ngayon, mali po ba ang gospel dito? Di ba tama ang gospel dito? Walang tinataas dito. Ang tinataas lang ay si Kristo, yung kanyang natapos na gawa, no? Wala tayong pinag-uusapan, gawin mo 'yan, gawin mo 'to, no? Totoo lang, magagawa mo 'yan dahil ikaw ay gumagawa ang banal na Espiritu sa buhay mo. Kaya hindi mo na kailangan pilitin. Ang mismo ikaw ay naghahanap ng tamang turo kasi yung banal na Espiritu ay nasa iyo. Ang tamang turo po na dapat po nating makita, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang at walang kasamang gawa. Meron pong ganun, church. Kailangan conditional ang iyong salvation. Di ba, ang salvation unconditional. Ibinigay na sa iyo ng libre yan. Pero meron pong church. Hindi, kailangan mong i-work out. Kailangan mong ingatan kasi mawawala yan. Tandaan po natin, ang isang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng libre na hindi sa pamagitan ng gawa, hindi mo mawawala sa pamagitan ng iyong gawa. Kasi ibinigay nga sa iyo niya ng libre, ang Diyos na nagbigay na niyan sa iyo. Hindi mo pwedeng iwala ang ibinigay ng Diyos kasi siya ang nag-iingat sa iyo. Pag nawawala ang kaligtasan, hindi po yun grace, hindi po yung biyaya, hindi po yun full gospel. Kasi ang katotohanan, ang nagligtas sa iyo ay si Kristo at ang pangako niya, walang sino mong pwedeng aagaw sa inyo sa aking mga kamay. Pag sinabing mong naagaw ka, hindi ho tama yun. Kasi pinabulaan mo, sinabi ng Panginoon na walang sino mang pwedeng umagaw sa kanyang mga kamay. Sapat na po yung biyaya ng Diyos, sapat na ang tinapos na gawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po tayo laban sa gawa, tandaan po natin. Ang gawa, hindi po dinadagdag sa grasya. Ang gawa ay resulta ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Hindi tayo laban sa paglilingkod. Ang paglilingkod po ay resulta ng grasya na iyong tinanggap sa Panginoon. Kaya ka naglilingkod kasi ligtas ka na. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon dahil meron ka ng born again spirit.
Kasi hindi mo gugustuhin maglingkod sa Panginoon kung patay pa rin ang iyong spirito. Walang humanap sa Diyos. Wala ni isa. Tandaan po natin, sabi po sa Romans yan, no, sa chapter 3, walang humanap sa Diyos, wala ni isa. Kaya lang natin nahanap ang Diyos, binuhay ng Diyos ang ating spirito. Nang marinig natin ang gospel, tinubuan tayo ng pananampalataya dahil sa banal na espiritu. Tumawag tayo sa Diyos. Tayo naligtas. Tayo na born again. Dahil po sa gawa ng banal na espiritu. Nung hindi tayo laban sa gawa, ito po'y resulta ng grasya ng Diyos sa buhay po natin. Ako po'y naniniwala ng taong totoong naligtas sa biyaya ng Diyos, hindi kailangan piliting magsimba. Sino po sa inyo pumilit na pumunta rito? Walang pumilit sa inyo. Gusto nyong pumunta. Gusto nyong sumamba. Gusto nyong magpuri sa Panginoon. Kasi ang totoong naligtas sa biyaya, hindi na pinipilit yan. Oy, magsimba ka. Hindi ho ganon. Hindi mo na kailangan piliting maglingkod. Gusto mong maglingkod. Kung gusto mong magbigay, gusto mong sumamba, gusto mong maglingkod sa Diyos dahil totoo, ikaw ay binigyan, ikaw ay naligtas sa magitan po ng biyaya. Kapag pinipilit pong magsimba, pinipilit manalangin, pinipilit magbasa ng salita ng Diyos, pinipilit maglingkod, questionably, hindi po natin to hinuhusgahan, questionably po ito. No? Ang kanyang karanasan, kung totoo talaga siyang iligtas dahil ang taong totoong naligtas gumagawa hindi para maligtas. Hello. Gumagawa dahil iniligtas siya ng Panginoong Hesukristo. Amen po? The Holy Spirit baptize you in the body, referring to the church. Sa mga susunod pong mga linggo, tatalakayin po natin yan about the baptism of the Holy Spirit. No, nakakailang na po tayo. Marami na po tayo na pag-aralan. No? Pero matatalakay po natin yung baptism of the Holy Spirit. Kaya wag po kayong absent para tuloy-tuloy po yung pag-aaral natin patungkol sa banal na Espiritu. No? May mga talata tayong pag-uusapan patungkol dito at ang paniniwala po ng ibang relihiyon patungkol sa baptism of the Holy Spirit, kailangan merong ebidensya sa pamagitan po ng speaking of tongues. No? Pagka nag-speaking in tongues ka, baptize ka. No? Anointed ka. Pero pag hindi, parang hindi. No? Pag-usapan natin yan kasi mahalaga po na pag-usapan natin yan kasi nga, hindi tayo against the speaking in tongues. Hindi tayo against yan kasi gift of the Holy Spirit yan. Pero, yung maling pananaw, pag-aaralan natin. Kasi kala nila, pag hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka baptized, hindi ka born again. Hindi po. Gift nga po yan eh. Hindi naman lahat binigyan eh. Pero yan po, pag-uusapan po natin sa mga susunod po nating mga linggo. Tinuro po sa Bible, if you are in Christ, you're already baptized by the one Spirit into the body. Lahat baptized of the Holy Spirit. No? We believe that we believe that this is the one of the ministry of the Holy Spirit that is to place us in the body of Christ. Nilagay tayo ng banal na Espiritu sa katawan ni Kristo. So, if you are part of the body of Christ, your mindset should not be local but universal. Yung atin pong mindset, hindi lang po dito, no? Dapat universal. Dapat hindi nakakulong po sa lokal na mentalidad, kundi universal. Kahit hindi mo kasama sa church, no? Kahit hindi mo ka-GBM, no? Basta biyaya, basta kapatid mo sa biyaya, full grace, naniniwala sa kaparehas na biyaya, kasama tayo sa isang katawan. Kaya po merong fellowship ang full grace pastor. Kahapon po, nag-fellowship kami. No? Lahat po kami mag-aaral kay Bishop Amy. No? Lahat po yon. Hindi porke naman yung ibang grace na iba ang mentor nila, hindi po namin sinama. Although nakinikilala naman namin sila. Kaya lang, mas maganda yung isa lang po yung pinag-aaralan. Isa lang po yung tagapagturo. No? Kasi pagka iba-iba yung tagapagturo, nagpapayabangan. Turo ng bishop namin. Turo ng bishop namin. Di ba? Pero kami po, hindi. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung salita ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. No?
Kaya napakahalaga po yon. No? Kaparehas ng biyaya, magkapatid po tayong lahat sa isang katawan ni Kristo. Kahit hindi GBM, pero alam nating kabiyaya natin, alam natin na isa yung pinaniniwalaan, iyan po yung mga kapatid po natin sa Panginoon. Panglima, the Holy Spirit transform your soul. No? The Holy Spirit transform your soul. Ang tulo po ng Bible, we are spirit, soul, and body. 1 Thessalonica 5:23. Naniniwala po tayo dito. Ang tao ay tripart, no? Ang tao ay tripart, spirit, soul, and body. Ang naborn again po sa atin ay ang ating spirit. Tama? Already perfect. Hindi nangangailangan ng transformation ang iyong spirito dahil ito po ay binuhay na born again ang iyong spirit. Hindi kasi ang nangyari sa spirit mo ay na-regenerate. Nagkaroon ng regeneration. Na born again ang iyong spirit. Nagkaroon ka ng new life. Nagkaroon ka ng bagong buhay. Ang bagong buhay ni Kristo ay ibinigay sa iyo na born again ka through the Holy Spirit. Ang nangangailangan po ng transformation ay ang iyong kaluluwa. Hello. Pagka mo ba born again may mga desisyon bang palaging tama? Di ba may desisyong mali? Di ba merong damdaming mali? Merong kaisipang mali? Ibig sabihin doon, yung ating kaluluwa, hindi po complete, no? Hindi po complete, perfecto. Nagkakamali pa rin yung ating kaluluwa, no? Nagkakaroon po rin damdamin na hindi maganda. Nagkakaroon pa rin ng hindi tamang ginagawa. Sa makatuwid, hindi perfect ang iyong mind, will, and emotion. Amen? Kaya nga lagi sinasabi, pag galit, huwag kang magde-decide. Diba ganon? Huwag kang magde-decide. Pag galit ka, pahupain mo muna bago ka mag-decide. Bakit? Kasi nga, hindi perfecto yung mind, will, and emotion. Yun po yung binabago sa buhay po natin. Parte po yon ng soul. Parte po yon ng kaluluwa. Ang spirit mo po ay already perfect. Ephesians 4:24, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Created. Hindi po gagawin pa lang, kundi ginawa ka ng katulad ng Diyos sa katwiran at kabanalan. Ano po tinutukoy dito? Yung spirit, yung born again spirit natin. Hindi po yung soul ang tinutukoy dito, yung spirito natin, no? 1 John 5:17, in this world we are like Jesus. No? Right here and right now. Sabi po doon, we are like Jesus. Pag sinabing like, ginawa niya tayong katulad ni Kristo. Ano po yung naging katulad ni Kristo? Yung ating born again spirit. No? Kasi pagka tinignan natin yung panglabas, tingnan niyo yung katabi, katulad na ba ni Kristo? No? Minsan may makikita kang hindi katulad ni Kristo. Ganyan ba ang katulad ni Kristo? No? Hindi nga ako mangitian, lagi nakasimangot. Oh, di ba? Ganun. Hindi po nakatingin ang na-born again sa atin yung spirit natin, hindi po yon. Yung ating panlabas, yung ating mind, will, and emotion, binabago pa lamang ng Diyos. Kaya may kanta na binabago niya tayo araw-araw. Your born again spirit is already like Jesus, perfectly like Jesus, and evenly like God in terms of holiness, no, righteousness, dahil ang ating kabanalan ay si Kristo mismo. 1 Corinthians 1:30. Datapat ang kaluluwa, isip, damdamin, at kalooban, hindi pa ito perfecto. That's why the Holy Spirit transform your soul. Naniniwala ba tayo dito? Sabi po ng 2 Corinthians 3:18, but we all unveil face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed. Pag sinabing being transformed, metamorpho, sa Greek word yung transform, metamorpho, into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Yung being transformed, ang tinutukoy po rito yung soul part. Kaya metamorpho, no? Ang transformation of the soul is by the Holy Spirit. Ang yung spirito ay born again na,
Your soul ay nasa proseso, it is being transformed. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi pa nababago, binabago pa lamang. Ito ay proseso tulad ng metamorpho o metamorphosis, the cycle of butterfly. At napag-aralan po natin yan, yung metamorphosis, no? Hindi agad butterfly. Hindi agad butterfly ang isang paru-paro. No? Sabi ng iba, palo-palo. Paru-paro, no? Nagsisimula sa egg, nagiging pupa, nagiging uod, nagiging pupa, tsaka pa lang nagiging. Merong proseso para maging butterfly, bago lumipad. Bago makalipat, may proseso. Ganon din po ang ganon din po ang ating kaluluwa, mga kapatid. Perfect na ang ating espiritu, pero ang ating kaluluwa, hindi pa. It is in process. Hello. Kaya unawain natin ang bawat isa. Kailangan tayong mag-unawaan. Kailangan tayong mag-intindihan. Minsan talaga yung ating ugali, hindi agad-agad nababago. Dapat lagi yung pagmamahal nandyan. Ang tunay po na pagbabago mula sa loob, papalabas. Hello. Pagka ho na born again ang ating espiritu, lalabas po yan. Hayaan lang natin ang banal na espiritu na lumabas, ang ating buhay na espiritu, lumabas ang karakter ni Kristo sa buhay po natin. Kapag binago ka panlabas, no, panglabas lang, ang tawag po dyan ay cosmetic change. No? Cosmetic change. No? Kaya kung minsan pagka, di ba, ganyan po yung iba. Pagka humarap sa salamin, parang gusto ko makinis. No? Yung mamasilyahan mo, isang oras ka nagmamasilya. No? Kasi cosmetic eh. Tinatakpan yung mga pangit. Pero yung tinatawag po na transformation, kailangan sa loob manggaling, papalabas. No? It's called, yung cosmetic change ay tinatawag po na reformation. Yung transformation sa loob, tinatawag na regeneration. No? Pagka ho, you change from the outside, reformation. Transformation from the inside, no? The emotion, no? Kapag na-transform po yung ating mind, no? Yung ating mind, yung ating inside, yung mind mo mababago, yung emotion mo mababago, yung action mo mababago. Kasi from inside, outside. Mula sa loob, papalabas, mababago yung ating mind, emotion, and will. Kaya napakahalaga po ng ministry of the Holy Spirit. So that we need to recognize the ministry of the Holy Spirit in the church because the Holy Spirit is the one transform the believer to glory, from glory to be more like Jesus in our soul. No? Napakahalaga po. In your spirit, you are already like Jesus. In your soul, you are being processed to be more like Jesus through the ministry of the Holy Spirit. Sa panahong darating, pagtunog po ng trumpeta, at tayo po'y kukunin, babaguhin naman niya yung ating physical, yung ating body, na tinatawag na glorified body. Amen po? Wala nang kapintasang katawan. No? Yung kulang ng buhok, kompleto na. Yung hindi ka satisfied sa ilong mo, maganda ang ilong mo doon. Kompleto na yon, no? Makikita natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan, makakatulad po ng Panginoon magpakailanman pagdating po ng tamang panahon. Amen? Pang-anim, the Holy Spirit convince you of your righteousness. No? Kapag ang isang mananampalatay nagkakasala, para bagang nararamdaman niya na hindi siya matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang iyong pakiramdam. Tama? Merong ganon. Tayo pong bukas na sa biyaya, hindi ganon. Pero yun po yung kinagisna ng tao. Kapag nagkasala ang isang tao, pakiramdam niya parang hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang tanong, kailan ba tayo naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Wala ni isa. Walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Pero yun po yung pakiramdam. Pero hindi po yan ang tama. Dahil hindi lahat ng ating pakiramdam ay tama. Mas superior ang salita ng Diyos kaysa sa ating pakiramdam. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos?
Superior po yung Word of God kaysa doon sa ating pakiramdam. Pakiramdam mo lang yon, no? Na hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil ikay nagkamali. When we sin, we feel unrighteous before God. Ang turo ng reliyon, kapag ikaw ay nagkasala, humingi ka ng tawad, paulit-ulit. Paulit-ulit, kinabukasan gagawin mo, hingi ka na naman ng tawad. Paulit-ulit, walang katapusang paghingi ng tawad, no? Para lang maging maganda ang pakiramdam mo. Pag paulit-ulit, hindi po yun repentance. Ang repentance, change of mind. Alam mo nang mali, hindi mo na gagawin. Nabago na yung kaisipan mo. Pag paulit-ulit, yun po ang tinatawag po doon ay apology. I am sorry. Apology po yun. Ang feeling mo ay righteous ka na kapag nagawa mo ang lahat ng ito, yung paulit-ulit na paghingi ng tawad, no? Sa harapan ng Diyos. Ito ba ay totoo? Yan nga ba sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi po yun totoo. Hindi po nawawala ang pagiging matuwid mo sa harapan ng Diyos kung ikaw man ay nagkasala. Hindi ko po sinasabi para konsentihin ang pagkakasala. Hindi ko po sinasabi yan. Dahil ito ang totoo, ito po ang totoo, nagkakasala pa rin kahit ang mananampalataya sa isip, damdamin at kalooban. Nagkakasala pa rin. Tama? Sino sa inyo hindi nagkakasala? Nagkakasala pa rin yung kaluluwa. Yung ating spirito, yung na born again spirit, hindi nagkakasala. Ang nagkakasala, yung ating kaluluwa. Mind, will, and emotion. Nakat ka lang. Sa pagdadrive mo, nakat ka lang. Kaganon ka agad, di ba? Putot ko tsinta. Nagkakamali. Bakit? May emotion. Merong damdamin. Kaya nga, ang binabago ng Diyos sa atin, yung emosyon, damdamin, at kagustuhan. Kapag nagkasala po tayo, ang bulong po ng kaaway, hindi ka na matuwid. Hindi ka nakatanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ka napakikinggan ng Diyos. Hindi napakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Dahil nagkamali ka. Binura na ng Diyos ang pangalan mo sa aklatang buhay. Hindi ka naligtas. Naku, kawawa naman. Pagka yun. Walang matuwid, wala. Isa. Walang pupunta sa langit kung ganito ang batayan. Kung ganito ang basihan. Amen po? What is the ministry of the Holy Spirit? The ministry of the Holy Spirit is to convince us that we are righteous before God even we sin because grace is greater than sin. Yung biyaya ng Diyos ay higit sa lahat ng ating pagkakamali. Kaya nga sumasagana ang biyaya ng Diyos sa tuwing tayo nagkakamali na hindi ko naman sinasabing, sabi ni Pablo, wag namang mangyari na magpatuloy tayo sa pagkakasala dahil sumasagana ang biyaya. Hindi po yun. Ang ibig sabihin lang po nito, kung gaano kalaki ang iyong kasalanan, greater yung biyaya ng Diyos. Kasi ang katotohanan, nagkakamali pa rin tayo. Tama o mali? What the Lord Jesus has accomplished is in the cross is greater than what we do. Greater what we can do because of the finished work of Jesus Christ. Sabi po ng John 16:8, and when He has come, He will convict the world of sin and the righteousness and judgment of sin because they do not believe in me. Of righteousness because I go to the Father and you see me no more. Judgment because the ruler of this world is judged. Tingnan po natin. Yung salitang convict ay elegko sa Greek word. Isang meaning po nito ay convince. No? Convince. Yun po pag-uusapan din po natin sa mga susunod. Yung conviction of the Holy Spirit. Yung convince ay ibig sabihin po ng convince, the word of sin, ay tumutukoy po ito sa mga unbeliever because they do not believe, no? They do not believe in me, sabi ng Panginoong Jesucristo. They do not believe in me, referring to the unbeliever. Convinced of righteousness, referring naman to believer because I go to the Father and you see me no more. Sabi po doon sa ating binasa, hindi na makikita ang Panginoong Hesus. Kailangan niya kasing umakyat sa langit, kailangan niya maupo sa kanan ng trono ng Diyos,
Kailangan niyang may padala ang banal na Espiritu para mag-minister sa atin. Kung hindi siya aakyat, wala ang banal na Espiritu. Umakyat siya para may padala ang banal na Espiritu. No? Yung sinasabing convince of judgment because the ruler of this world is judged, referring to the devil. Ano? Yung ruler of this world ay si devil. No, si Satan. No? Sa mga susunod po na mga linggo, kasi ano po yan topic by topic. Mapag-aaralan po natin yung conviction of the Holy Spirit. Pag-aaralan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos at kung ano ang kahulugan ng conviction of the Holy Spirit. Iba po kasi ang turo ng relihiyon. Iba ang turo ng relihiyon. Makakarinig ka ng turo ng relihiyon, kinukumbik ka daw ng Holy Spirit kapag ikaw ay nagkakasala. No? Ang tanong, iyan ba ang ministeryo ng Holy Spirit? Hindi po yan ang ministeryo ng Holy Spirit. Ang nagkukonvict sa iyo dahil ikaw ay nakagawa ng kasalanan na hindi ang Holy Spirit, it is the condemnation of the devil. Condemnation of the people around you, but not the Holy Spirit. Condemnation ng devil, condemnation ng mga nasa paligid mo. The Holy Spirit is not the business of condemning believers. We are forever righteous before God. The Holy Spirit is the works of conviction, convincing us again and again and again that grace is greater than sin. Kinukonvince tayo. Pag nagkakamali tayo, hindi ka dyan para anak. Ito ang para sa iyo. Ikaw ay matuwid at banal sa harapan ng Diyos. No, ganun po ang sinasabi ng Holy Spirit. Hindi yung kinikonvict ka, yung bang parang kinukondemn na ka. Anak ka pa naman ng Diyos. Bakit paulit-ulit ang ginagawa? Hindi po ganun ang Holy Spirit. Okay? Mapag-aaralan po natin yan sa mga susunod na linggo. Pangpito, konti na lang po. Hawak po ng mabuti. The Holy Spirit teach us all things. John 14:26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Ano po ang ibig sabihin ng all things? Hindi po ibig sabihin na alam mo na ang lahat. Hello? Hindi po ibig sabihin na alam mo na ang lahat. Alam mo na yung patungkol sa science, alam mo na lahat yung patungkol sa English, sa computer, sa math. Hindi po alam mo na kung paano magluto. Hindi po ganon. No? Kailangan mo mag-aral magluto kasi kakain ka ng hilaw. Pag hindi mo na pag-aralan yan. Amen. Ano ang ibig sabihin ng all things? Sabi po ng John 16:13, however, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. Ang all things po ay all truth. Yung sinasabing all things ay all truth. Sa Holy Spirit, buong katotohanan, walang kasinungalingan patungkol sa Kanya. Patungkol saan? Walang kasinungalingan patungkol saan? Patungkol kay Kristo. Ano ang pakay ng Kanyang pagpunta rito? Sino si Kristo? Ano ang Kanyang tinapos na gawa? Ang Holy Spirit ang nagpapatotoo kung sino siya at kung ano siya. Sa lahat po ng katotohanan. Ang sakop po ng all truth ay ang person ni Jesus Christ, the work of Jesus, the finished work of Jesus, the cross of Jesus, the death of Jesus, the burial and resurrection of Jesus, the ascension of Jesus, and His coming. Ang banal na Espiritu ang nagsasabi ng katotohanan sapagkat sa Espiritu walang kasinungalingan. If you have the Holy Spirit, you cannot be wrong about Jesus. Pag mali ang paniniwala about Jesus, you don't have the Holy Spirit. Pag mali ang paniniwala about the finished work of Jesus, wala kang banal na Espiritu sapagkat walang kamalian dahil ang Holy Spirit cannot lie about Jesus. Tandaan po natin yan. Yun ang ibig sabihin po ng all truth because Jesus is the way, the life, and the truth. Siya po ang katotohanan sapagkat ang Holy Spirit, alam natin, sa magitan po ng banal na Espiritu, alam natin ang katotohanan at hindi po niya tayo ililigaw at hindi tayo maliligaw.
Naniniwala tayo doon? Say amen. Pangwalo, the Holy Spirit help you in your prayer. Sino sa inyo minsan nahihirapang manalangin? Kapag hindi mo alam ang iyong ipapanalangin at kung paano mo ito ipapanalangin, the Holy Spirit will help you. Hello. Di ba yung parang meron kang isang tao na gusto mo ipanalangin, tapos hindi mo na maalam kung ano ipapanalangin mo, pero parang ina-urge ka naman ipanalangin siya. Sabi ng Romans 8:26, in the same way, the Spirit help us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for. But the Spirit Himself intercedes for us through the wordless groan. Wordless, wala kang masabi. No? Naniniwala po ako na ito ay tumutukoy sa prayer language. If you have the gift of Spirit in tongues, you can use it in prayer. You can use it in prayer. Use in prayer language. Kung hindi mo alam kung paano ipanalangin ng isang particular na tao, gamitin mo ang gift mo. Gift of tongues na ito para siya ay maipanalangin. Sa mga susunod po nating pag-aaral ulit, kasi marami po yan. Hindi pwedeng hindi natapos, no? Ay pag-aaralan po natin is all about the gift of the Holy Spirit. At kasama po yung tongues sa gift of the Holy Spirit. Hindi ho tayo against dyan, ha? Pero kailangan nasa tama. Nasa moderation, nasa kaayusan. Minsan po kasi talagang hindi maayos. No, lahat sabay-sabay. No? Kaya yung mga bagong dating, ayaw nang bumalik. Kasi nga, nakagulat. Ano kaya yung sinasabi nila? Ano? Yung pong sa Book of Acts, yung po ay hindi ho prayer lang ng heavenly language. Tandaan po natin, yung Book of Acts sa Pentecost, nagsasalita sila ng iba't ibang wika, ng iba't ibang bayan, iba't ibang bansa. Kasi hindi lang po Israel ang mga Hudyo, may mga taga-Asia na na-convert sa Judaism, nagpunta sila sa Aram Pentecostes. Kaya nagsasalita yung mga alagad ng iba't ibang wika, ng iba't ibang bansa. Bakit nila sinasabi yung aming wika? Paano nila nalaman yung aming wika? At nadidinig nila yon, pinapahayag ang kapangyarihan at kalawalhatian ng Diyos. Pero meron pong tinatawag na heavenly language. Pag-aaralan natin sa susunod. 1 Corinthians 4:2, for he who speak in the tongues does not speak to men, but to God. Yan po yung tinutukoy na heavenly language. Hindi nagsasalita sa tao, kundi nagsasalita ng Diyos, sa Diyos. For no one understand him, whoever in the Spirit, he speaks mysteries. Yan po ang kaloob ng banal na Espiritu na ibinigay sa iyo. Hindi mo alam, hindi alam ng mga tao sa paligid mo, pero nakikipag-ugnay ka sa Diyos. 1 Corinthians 14:14, for if I pray in a tongue, my spirit prays. But my understanding is unfruitful. Hindi ko naiintindihan yan, pero yung spirito nanalangin sa Diyos. Ito po ay mas matatalakay po natin sa topic na praying in the Holy Spirit. It is under the subject of prayer. May mga pag-aaral po dyan. Kailangan lang natin maintindihan that the Holy Spirit help us in our prayer. Naniniwala po ba tayo doon? Tinutulungan tayo ng Banal Espiritu manalangin sa mga bagay na hindi po natin kaya ipanalangin. Parang bigat na bigat ka na, hindi mo alam kung paano ipapanalangin to. Minsan, nananalangin ka talaga ng parang with groaning. Yung labi mo, yung gumagalaw. Pero wala lumalabas na word. Okay, pang 9. Malapit na, 2 na lang. Gutom na po ba kayo? Okay po yan, marami tayong uubusin mamaya. Galing po ako dun kahapon eh. The Holy Spirit empower you to be a witness. Sino nag-i-empower para mag-witness, para mag-share ng gospel? Holy Spirit. Tayo po talaga ay dapat maging saksi. No? Saksi, ibig sabihin ay ikaw ay patotoo. Nagpapatotoo ka. No? Saksi ng ating Panginoon Jesucristo, maging patotoo.
tayo maging testigo, tayo maging patunay ng kapangyarihan, ng grasya ng Panginoon. We can only do that in very powerful way through the Holy Spirit. Sabi po na Acts 1:8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the earth." Ang sakop po ay hindi lang po Judea, hindi lang Samaria, hindi lang po Jerusalem, kundi ang sakop po nito ay buong mundo. Ang tanong, kasama po ba ang Pilipinas sa buong mundo? Kasama po ba yan? Kaya tayo nagwi-witness, kaya tayo gospel bearer. No? The book of Acts is a living testament of how the Holy Spirit empower a group of ordinary people to reach the whole world with the gospel. Ordinaryong tao lang. Paano nila nagawa yon? Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mababasa po natin sa Aklat ng Mga Gawa, ang nakamamangha na mga ordinaryong tao that we able to turn the world upside down. By the power of the Holy Spirit. Why? Because that is the ministry of the Holy Spirit that ordinary people gives power. Men and women, ordinary people, give the power of the Holy Spirit, make them extraordinary witnesses of this beautiful story to the power of the Holy Spirit. Sila po ay ordinaryong tao, pero dahil sa Banal na Espiritu, naging extraordinary tao. Tandaan po natin, si Peter, sa Book of Acts, chapter 2, nangaral. Nung bumaba ang Holy Spirit, nangaral po siya. Ilan po ang tumanggap sa isang araw? 3,000. 3,000 ang bilang ng mga lalaki. Hindi pa kasama yung babae. Kasi ang binibilang nung araw, mga lalaki lang. Hindi ko po alam kung bakit binibilang yung mga lalaki lang. Pero pag binasa mo ang Biblia, madalas, lalaki lang talaga binibilang. Pero hindi po lalaki lang yung nandun. May mga bata, may mga babae. Sa isang pangangaral niya, si Peter hindi nakapag-aral. Mangingisda nga po siya. Ordinaryong tao lang siya. But by the power of the Holy Spirit, nag-preach siya. Isang araw, 3,000 mahigit. 3,000 ang tumanggap sa Panginoon at nagpabautismo. Ito po ang ating pinaniniwalaan hanggang ngayon. Kaya tayo nagpapahayag ng mensahe ng biyaya, tayo po'y gospel bearer. Sino sa inyo tagapagdala ng mabuting balita? Pinaniniwalaan po ba natin na tayo po ay ordinaryong tao, pero dahil sa Banal na Espiritu, tayo magiging extraordinary people? Kaya nating magpahayag ng mabuting balita. Magiging epektibo tayo magpahayag ng salita ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. We believe in that. Do we believe in that? Nasa atin po ang di pangkaraniwang Espiritu Santo. Ang di pangkaraniwang mensahe na maabot natin ang buong paumbong. Maabot natin ang buong Malolos. Maabot natin ang buong Bulacan, maging ang buong Pilipinas ng mensahe ng natapos na gawa ng Panginoon. Mensahe ng kanyang biyaya. Naniniwala po ba tayo doon? Magagawa natin yan dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Last but not the least, the Holy Spirit gives you spiritual gifts. Hello? Hello? Ang topic pong ito ay mas lalo nating maintindihan. Matatalakay po natin about the spiritual gifts, the gifts of the Holy Spirit. Kailangan lang po natin maunawaan, ang nagbibigay po ng kaloob sa atin ay ang banal na Espiritu. Hindi po yung obispo. Hello? Hindi po yung pastor. Hindi po ang simbahan. Yung nagbibigay sa atin ng spiritual gifts ay ang Holy Spirit. He is the one giving us gift. No? Siya po ang nagbibigay, the one giving gifts to the believers. Sabi po ng 1 Corinthians 12:7, the spiritual gifts given to each of us a mean of helping the entire church. Merong plano, may layunin
May mga gift tayo na nagagamit natin sa kabuuan. Hello, merong gift of giving. Gift of ushering. Meron pong ganon, no? Meron pong gift of sharing the gospel, yung tinatawag na evangelist, no? Iba ho yung ibang lihis tsaka sa evangelist, no? Kaya po kami nag-aaral sa EMI. Bakit? Kasi may gift po yung aming mentor, nagtuturo sa amin, para ituro sa amin, para ituro rin sa church. At yan po yung atin pong ginagawa. Iba-iba yung gift, pero pag pinagsama-sama, nagiging maunlad ang simbahan. Amen po? Kaya po, iba't iba ang kaloob bawat isa. Ang dapat ay magamit para sa kapakinabangan ng mga anak ng Diyos. Ibahagi po natin ang iba sa iba ang ating mga tinanggap na kaloob. Sino po sa inyo niniwala may tinanggap siyang kaloob? Hindi pwedeng wala kang kaloob. Hindi naman, merong maraming kaloob, pero hindi pwedeng wala kang kaloob. Merong ang kaloob. At ipapahayag sa iyo yan ng Banal na Espiritu. Ibahagi natin kung ano ang pagpapala at kaloob na meron tayo. Tulungan natin ang gawain ng Diyos. Makibahagi tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Maging bahagi tayo sa katawan ng Panginoon. Tumulong tayo sa church, sa pangangailangan ng church. Tumulong tayo sa pagpapagawa ng church building next year. Naniniwala tayo doon? Magkakaroon po tayo niyan. 1 Corinthians 12:11, it is the one of the Holy Spirit who distribute all these gifts. Sino nagbibigay? Holy Spirit. He alone decide with gifts each person should have. Sino nagdi-decide? Holy Spirit ang nagdi-decide. Sino nagdi-distribute? Holy Spirit ang nagdi-distribute. Tandaan po natin, hindi ang desisyon wala po sa board. Hindi po sa blackboard. Hindi po sa church board. Hindi desisyon ng pastor, ng bishop na magkaroon ka ng gifts. Kasi ang gifts ay ang Banal na Espiritu ang nagdi-decide kung anong para sa iyo. He alone decide with gifts each person should have. Ang nakakaalam nito ay ikaw mismo at ang Banal na Espiritu. Personal po kasi yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin na ikaw, ganito gift mo. Hindi. Sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, ito yung gift mo. No, merong ganon, may mga tao na nakakausap lang saglit, na-share na ng gospel. No? Meron kong kilalang ganyan, kahit yung mga sikyo, kakakwentuhan lang, mamaya-maya, alam mo, mahal ka ni Kristo. Alam mo ba, si Kristo ay namatay para sa iyo. Gift niya yun eh. Maring hindi mo gift, pero meron kang gift para sa iyo. Alam yan ng Banal na Espiritu at ipapahayag yan sa iyo. Maraming mga kaloob ang Banal na Espiritu. Matatalakay po natin yan sa ibang mga linggo ng ating pag-aaral. Basta, ang ating paniwalaan, ang Holy Spirit ay aktibong gumagawa sa ating mga mananampalataya. Amen? The Holy Spirit gives you spiritual gifts. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Ano po yung ating mga napag-aralan? 10 po ito, no? 10. The works of the Holy Spirit. Nainip po ba kayo? Hindi naman kayo siguro nainip. The works of the Holy Spirit. Una, basahin po natin, regenerate a believing sinner. Pangalawa, number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Convince you. Number 7. Number 8. Number 9. And number 10. Okay. Lahat po ng yan ay ang works of the Holy Spirit. No, yan po ang gawa ng Banal na Espiritu sa bawayan ng bawat isa sa atin. Paniwalaan po natin yan. At i-apply po natin. Ibig sabihin i-apply, ipaniwalaan natin. Gawin po natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. The big idea, the Holy Spirit is at work in me. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Sige po, tayo po itumayo. Tayo po yung umawit. God is so good. Bakit
natin aawitan ng Diyos na ang Diyos ay mabuti. Kasi iba-iba naman po tayo ng buhay. Iba-iba ng ating kinaharap, tama? Sino sa inyo iba-iba ang mga problema? Yung problema ko, hindi naman yung problema eh. Pero yung problema mo, hindi ko rin problema. Pero ang makakatulong sa atin ay ang Banal na Espiritu. Kailangan lang nating sabihin, kailangan nating paniwalaan that the Holy Spirit works in us. At sa magitan po ng pagpapahayag ng ating mga labi na ang Diyos ay mabuti sa lahat. Alam niya kung ano yung ating pinagdadaanan. Tandaan po natin, His grace is greater than all. His grace is greater sa lahat ng ating nararanasan. May mga kabataan dito na hirapang mag-aral. Matitinig mo sa kanila, ang hirap ng kanilang pinag-aaralan. Pero, yung biyaya ng Diyos, laging nasa kanila eh. Ang biyaya ng Diyos, laging nagbibigay sa kanila ng karunungan because they have the mind of Christ. Dahil sila'y na kay Kristo, sila'y may kaisipan ni Kristo. Karunungan ang gagaling kay Kristo. Maaaring may bawat sa atin, may mga pangangailangan. Pero sabi ng Biblia, we are blessed and highly favored. We are rich because of yung ginawa ni Kristo. Siya'y naging mahirap upang tayo po yumaman. Ang kailangan lang po natin, declare what you believe. Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa iyo at tungkol sa ginawa ng kanyang bugtong na anak para sa iyo? At kung tayo po'y naniniwala, declare, sabihin natin, God, you are so good. Mabuti kang Diyos kahit sa panahon ngayon, Lord God, na kami, O Diyos, ay nakakaranas ng ganitong mga suliranin, ng ganitong mga problema. Panginoon, salamat sapagkat kahit nakakaramdaman ako ng karamdaman sa oras na ito, meron akong sakit. Pero sabi mo, dinideklar ako sa aking sarili ang iyong sinabi, sa pagitan ng iyong mga latay at mga sugat, ako'y magaling na. Dahil hindi sa aking nararamdaman, kundi dahil sa pangako mo ng iyong mga salita, ang aking pinaniniwalaan na ako'y magaling na, ako'y malakas, ako'y malusog, ako'y masigla, ako'y pinagpala mo at pinaburan. Lord, salamat po sa mga problema, Panginoon, dumarating sapagkat hindi ho natatapos dito ang problemang ito. Dahil ang problemang meron ako, ang solusyon ay nanggagaling sa iyo. Because grace is greater than all. Ang biyaya mo higit sa lahat ng aming nararanasan, higit sa aming nararamdaman. Awitan po natin ang Panginoon, declare His goodness sa buhay po natin. Lord God, salamat po, Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam mo kung sino kami, kung ano kami. At meron kang magandang plano. May magandang ang layunin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, bukas po ang aming mga puso. Bukas po ang aming mga damdamin. Sapagkat meron kang inihandang mabuting bagay sa buhay po ng bawat isa. Napakabuti mo. Napakadakila ng iyong pag-ibig at ng iyong kabutihan sa buhay namin. You're so good. You're so good. Minsan pa, God, you're so good. Minsan pa. God, you're so good. Salamat po, maging sa mga nasa live stream. Ano man yung nararanasan mo ngayon, may sakit ka. Sabi ng Panginoon sa pagitan ng kanyang mga latay at mga sugat, magaling ka na. Magaling ka na. Ikaw ay malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinamura. Sa pagitan ng kahirapan ni Kristo, ikaw ay pinaunlad ng Panginoon. Lord, you're so good. Yes, Lord God. Napakabuti mo. God, you're so good. God,
buhay ng iyong Hallelujah, 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 Jesus. God, You're so good. You're so good to minsan pa, God, you're so good. You are so good, Lord God. God, you're so good. Salamat po, Panginoon. Dahil sa iyong anak na si Yeso Cristo, we are blessed and highly favored, Lord God. Kami po, Diyos, ay anointed. We are saved because of Christ. You're so good. Ideklara mo kung sino ka. Dahil kay Kristo, sino ka? Ano ka kay Kristo? I am cold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I need favor. Anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am cold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Yes, my God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oh, Jesus. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Salamat po sa lahat. Salamat po, salamat, salamat. Napakabuti mo, Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagpapala dahil sa iyong anak na si Yeso Cristo. Nararanasan namin ang iyong mga pangako. We are blessed and highly favored, Lord God. Lord, salamat po sapagkat merong kang hinihandang pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa amin. Namamangha na lang kami, O Diyos, sa mga ginagawa mo, Lord God. Ang tawag mo po rito ay orchestrated blessing ay pinararanas mo sa bawat isa sa amin. Ikaw mismo ang nag-orchestrate nito, Lord God, sa buhay namin na maranasan na ang pangako mo, we are blessed and highly favored. Ito, Diyos, ay mangyayari, mangyayari, mangyayari at magaganap sa buhay ng bawat isa sapagkat ito'y pinangyari mo na dahil sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Diyos, sa iyo po aming papuri, pagdakila, paglalag sa tangas pangalan ni Jesus.